Biyaheng Tirad Pass sa loob ng 3 araw bilang pagunita sa ika-126 na anibersaryo ng Battle of Tirad Pass. Ito ay sa pangunguna ng Bulacan Salinlahi Incorporated, katuwang Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office o PIHAC. Nagsimula ang paglalakbay ng madaling araw ng ika-1 ng Disyembre mula sa lungsod ng Malolos kung saan ang mga kalahok ay sumailalim sa trek orientation. Sa Bayambang, Pangasinan, isinagawa ang panayam hinggil sa kasaysayan ng huling kabisera ng Unang Republika bago magtuloy sa Candon at Salcedo, Ilocos Sur. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang pagdalaw sa bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur at sa mga makasaysayang lugar na may kaugnayan sa pagliligtas at pagbawi ng mga labi ng general. Pagsapit ng ika-2 ng Disyembre, sinumula ng mga kalahok ang makasaysayang pag-akyat patungo sa Shrine of Tirad Pass. Isinagawa sa tuktok ng Tirad Pass ang 21-gun salute, panalangin at candle lighting bilang pagpupugay sa Batang Bayani. Gayon din ang pagtatanghal ng Goyo at 150 para sa bayan na dulang musikal ng Kabayanihan ng Kabisera Incorporated. Sa panahon po ngayon, kailangan natin ng mga tulad ni Gregorio del Pilar na piniling maging bayani. Halimbawa po, isang kabataan na nagsalba ng buhay sa Cebu ng kanyang mga kababayan na nalulunod po sa baha, isang makabagong bayan. 1999, mag-start po itong program na to. Centennial year ng pamamatayan ni Gregorio del Pilar. Next year, yung buong kasaysayan, kasama na po ito. Isusulat ko dun sa libro. Yun po yung magiging ambag ng aming 3 grupo para dito sa biyahe. Itong year na to, 150th year, birth anniversary of Gregorio del Pilar. Siyempre, in-adjust na po namin to modern times. Kaya ginawa namin po siya musical. Naman ng Disyembre, nagtungo ang mga kalahok sa Carino House o Candon City Museum, Baluarte, at Vigan City para sa Heritage at Museum Tour, bago bumiyahe o balik patungong Pangasinan at Bulacan.